Tatakbo ako bilang isang pinuno ng Republika. Huwag. Yan ang nagiging dahilan kung bakit sadlak tayo sa kahirapan. Saan lamang siyang hamak na Indio na walang pinag-aralan? Paano kung buhay mo maging kapalit? Isa kang hipokrito! Sa isang lipunan, natututunan ng isang tao ang kumilos at magdesisyon na batayan ang kanyang estado sa buhay at edukasyon. May mangilan-ngilan na hindi nakikita ang katayuan, pero marami-rami din ang tutol sa ganitong klaseng pagtanggap sa lipunan. At isa na ako sa mga taong naghirap sa ganitong klaseng pamamaraan. Ngunit paano kaya kung hindi lamang sana naging adlang ang mahirap na katayuan sa lipunan o ang aking kawalan ng edukasyon sa plano kong maglingkod sa bayang sinilangan? Ano kaya sana naging kahahantungan ng aking buhay? Ako si Andres at ito ang aking paano. Isang matagumpay na pag-aalsa ang nagawa ng mga katipunero sa silangan ng Maynila. Kapatid, marahil oras na upang dalhin ito sa mataas na antas. Ibig mong ipahiwatig ay tumakbo ako sa mataas na posisyon ng gabinete? Hindi masamang ideya ito, lalo na nasa panig natin si Pepe. Andres, kaibigan! Sudoro, paano nakarito ka? Kasama mo ba si Gregorio? Ikaw talaga kaibigan. Di mo lang akong kinamusta na ako ito, ang iyong matalik na kaibigan. Paumanhin. Sadyang nasasabik lamang ako makita siya. Maaari mong pahintulutan ang aking panliligaw sa kanya. Kaibigan, alam mo naman, mas mainam na ang inay at itay ay kausapin. O siya, pagpanalangin mo na lamang na hindi ako barilin sa dibdib ng iyong amang matikas. Huwag mong galala kaibigan, nasa iyo ang aking sporta. Gregoria, Andres, paano napakita ka? nais ko lamang makita ang iyong kagandahan. Ikaw talaga at mabangbigo ka ta. Kamusta ka na? Galit pa ba ang itay sa aking panliligaw? Alam mo naman si Ikay. Nais niya lamang mapabuti ang aking buhay, Andres. Handa akong paamuhin ang iyong ama at ina. Mabasa akin lamang ang iyong kamay sa pag-iisang bibig. Patid ko ang iyong pagmamahal. Ngunit hindi ko maipagpapawalang bahala ang desisyon ni Inay at Ikay. Lapastangan! Inay, wag po! Nakakawalang galang mo talagang Indio! Hindi ba't sinabihan na kitang huwag lumapit sa isang Indiong wala edukasyon? Ano na lamang kung makikita ka ng mga amiga kong maharlika? Ano na kanilang isipin na pinahihintulutan kitang tako na lamang ating pangalan sa mga swero ng mga mahihirap? Inay, paano niyo nalulunok ang iyong mga pinagsasabi? Senyora, pakiusap. Ang nais mo lamang ay makapabuti sa iyong anak. Hindi handas! Manahimik ka! Wala kang karapatan makipag-usap sa aking mag-ina. Sa kalamang hamak na Indio, lumayas ka! At huwag ka nang magbalik pa! Sa kanluran ng Maynila, muli natin sasagawa ang muling pag-aalsa. Pamamarang ito, unti-unti nating makokontrol ang buong Kamaynilaan. Kapatid, tila wala ka sa iyong sarili. May bumabagabag ba sa iyo? Wala kapatid. Ipagpapatuloy na lamang natin ang pagpaplano sa susunod na pag-aalsa. Andres, Emilio, paano nabarito ka? masama bang bumisita sa matalik kong kaibigan? Imposible naman na pumarito ka para sa serbesa. Magandang ideya yan. Ngunit, iba ang pinunta ko rito. Mangyari ay umupo ka muna. Procopio, maaari mo ba kaming iwan dito? Walang problema, Emilio. Batid mo naman ang nangyayari sa politika ngayon, hindi ba? Tatakbo ako bilang isang pinuno ng Republika. Anong sa tingin mo, kaibigan? Walang problema sa desisyon mo na iyan. Ngunit, mangyari bang pagbibigyan ka ng gabinete? Ang edukasyon ay para sa lahat, Emilio. Mangyari din pati sa politika. Karapatan kong tumakbo at pagsilbihan ang aking lupang sinilangan. Kung yan ang pasya mo, wala na akong magagawa. Susuportahan kita kahit sa dulo ng linya. Maraming salamat, Emilio. Walang Isa kang tunay na kaibigan. Andres, totoo ba na tatakbo ka bilang isang presidente? Tama ka, kapatid. Hindi ba't masyado yung delikado, Andres? Paano kung buhay mo maging kapalit? Alam mo naman kung gaano sila kagalit sa mga Indiong walang pinag-aralan. Mga dukhang nangingialam. Tayo'y mabubuhay parati sa takot na dinudulot ng diskriminasyon. Paano unlad ang Pilipinas? Hindi malayo magkami sa Pilipinas. Alam mo gaano kapag sikat. Lalo na mga kapwa natin.
na inituring na sariling mataas sa akin. Ngunit kung hindi natin susukuin ang ganitong klaseng problema, makakaya niyo bang ipasa ang ganitong klaseng pamamalakad sa mga pamilya at anak niyo? Duwag. Yan ang nagiging dahilan kung bakit sadlak tayo sa kahirapan. Tama na. Lahat kayo ay may punto. Ngunit kailangan kong subukan para sa inaasam nating pagbabago. Kahit anumang mangyari kapatid, susuporta ako sa'yo. Maraming salamat mga kapatid. Wala siyang posisyon sa kabinete. Isa lamang siyang hamak na Indio na walang pinag-aralan. Sinong Diyos ang nagsasabing hindi maaari? Huwag mong ipakita ng sarili mo lamang ang iyong iniisip, Mariano. Isang dukhang walang pinag-aralan. Mayabang. At lalong-lalo na walang modo. Yan ba ang gusto mong mamalakad sa Republika ng Pilipinas, ha, Emilio? Dukha! Walang pinag-aralan? Yan ba ang iyong basihan para tawagin siyang walang modo? At mayabang? Akala ko ba ay nais mong itaguyod ang lahat? Lalong-lalo na sa edukasyon at politika. Isa kang hipokrito, Mariano. Silencio! Kumalma at paghunos dili kayo! Para kami ng batang walang muwang. Ano-anong sinasabi? Isipan muna natin ang mga bagay-bagay bago tayo bitaw mga masasakit na salita. Nagbago na ang panahon ngayon, Emilio. Lahat ay may karapatan na. Itatakbo sa anong posisyon sa Republika. Punyeta! Mas mainam na malesa ko bago ko kalimutan kaibigan ko kayo. Andres, halika, tabihan naman. Ano nangyari sa mukha? Bakit ba itilay pasam-pasam na lahat ng problema sa mundo? Dahil ba ito sa pagtakbo mo bilang presidente? Hindi ko man nais aminin. Ngunit napanghihinaan na ako ng loob. Hindi ko na alam kung ipapatuloy ko pa ba ito o hindi. Ang paglingkod sa bayan ay isang malayang karapatan ng isang tao. Tulad ng edukasyon, hindi ito ng mamaliit. Sa oras na ilalagay mo ang iyong isip sa paglilingkod, sasama ang edukasyon at pag-aaral sa mga nararapat na gawin sa proseso. Maniwala ka lang sa iyong sarili. Panalig ka. Huwag mong hayaan mga salita ng diskriminasyon sa katayuan mo sa buhay ang hihila sa iyo baitba na sa iyo na ang lahat ng katangian upang makita muli ng Pilipinas ang maliwanag na kinabukasan. Maraming salamat. Hindi nyo alam kung gaano ko ito kailangan ngayon. Andres, maaari bang makipag-usap sa'yo? Oo naman. Oo naman. Alam kong nagkamali ako. Hindi tama ang itinuring hindi ka parapat dapat para sa aking anak dahil lamang katayuan mo sa buhay. Nanghingi ako ng kapatawaran. Huwag nyo na ko yung isipin. Nagagalak na ba ako masaya na si Gregoria sa piling na? Sa piling mo na siya ang liligaya, Andres. Gregory, Sa araw na ito, idideklara ang bagong presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang pangyayaring ito ay simula sa pagsugpo natin sa mga diskriminasyon at pagmamaliit sa ating mga kababayang Indios. Andres Bonifacio, ang matalik kong kaibigan, nasa sa iyo ang kinabukasan ng ating mahal na bayan. Panghawakan mo ang iyong mga pangako at iangat mo ang bandera ng Pilipinas. maraming salamat, Emilio. Matalik kong kaibigan. Pinapangako kong hindi ko pababayaan ang Pilipinas. Ipaglalaban ko ito hanggang sa huli kong hininga. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay!